Ako si Mara, 16 na taong gulang. At kung may isang tao na hindi ko maaring kalimutan, iyon ay si Josh. Sa aming barangay, kami ang magkaibigang laging nagbabangayan. Kahit sa simpleng bagay, hindi kami magkasundo. Minsan, sa harap ng sari-sari store ni Aling Nena, nag-aaway kami kung sinong may utang ng mas maraming chichirya. Sabi ni Josh, ako daw. Pero sa pagkakaalam ko, siya ang laging bumibili at hindi nagbabayad. Hoy Mara, ano ka ba? Akin na nga yang sukli ko? Da- Sigaw ni Josh habang kinukuha ang barya sa aking kamay. Excuse me Josh, ako ang nagbayad kanina. Utang mo yan. Sagot ko sabay talikod upang hindi na mapansin ang kanyang pagkapikon. Ang totoo, hindi ko rin maintindihan kung bakit sa tuwing nagbabangayan kami ay parang may kakaibang kilig akong nararamdaman. Parang may kuryente sa hangin tuwing nagtatama ang aming mga mata. Pero syempre, hindi ko iyon pinapahalata. Isang araw, nagkayayaan kaming maglakad-lakad sa plaza. Kasama namin sina Liza at Mark, mga kaibigan din namin. Nagkatuwaan silang magkompetisyon ng pagtakbo sa paligid ng fountain. Syempre, hindi ako papatalo. Pero si Josh, tila ba laging nasa likuran ko, pinagtatawanan ang aking estilo sa pagtakbo. Para kang pato, Mara! Ang bagal mo! Biro ni Josh habang tumatakbo sa gilid. Eh di ikaw na ang mabilis. Hmm, sagot ko, nagpapanggap na nagagalit habang pinipilit kong sumabay sa bilis niya. Sa gitna ng aming pagtakbo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming magawa kundi magtago sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng plaza. Nagsiksikan kami, pero ako ang pinakamalapit kay Josh. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang kami nagtatago sa lamig ng ulan. Umaling-awngaw ang tawa ni Mark, pero si Liza, tila ba may napansin sa amin ni Josh. Mara, parang bagay kayo ni Josh. Tignan mo, kahit sa ulan, magkasama pa rin kayo? Pulong ni Liza sa akin. Napalunok ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Tama ba siya? May nararamdaman ba kami sa isa't isa na hindi namin inaamin? Habang ang ulan ay unti-unting humupa, nagdesisyon kaming maglakad pa uwi. Sa daan, tahimik si Josh na tila ba nag-iisip ng malalim. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang nasa isip niya. Pagdating namin sa kanto ng bahay ko, bigla siyang huminto. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig sa akin. Mara, may gusto akong sabihin sa'yo. Ani Josh, seryoso ang tono. Napatingin ako sa kanya, nagtataka kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sa likod ng kanyang mga mata, may nakikita akong misteryo na hindi ko mawari. Ano kaya ang pinakatatago niya? Sa kabila ng aming mga bangayan, may mas malalim pa ba siyang nararamdaman? Habang ang gabi unti-unting dumilim, hinintay ko ang mga salitang kanyang bibitawan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may sumigaw mula sa likuran. Mara Josh, ang daming tao sa plaza. May nangyari ba? Tanong ni Aling Nena, patakbong lumapit sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi na lang kaming nagbabangayan ni Carlo. Mula sa pinakamababang bagay hanggang sa malalaking desisyon, tila hindi kami magkasundo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maipagkakaila na si Carlo ang pinakamalapit kong kaibigan. Sa totoo lang, siya rin ang unang taong hinahanap ko kapag may problema ako. Kahit na minsan, ay siya rin ang sanhi ng problema. Isang umaga, nagkayayaan ang barkada na magpunta sa isang bagong cafe na malapit lang sa eskwelahan. As usual, si Carlo ang naatasang mag-drive. Hindi ko maiwasang magreklamo dahil ang takbo ng kotse niya ay parang turtle. At ako na naman ang naiwan sa backseat kasama ang mga gamit namin. Carlo, baka naman pwede mong bilisan ng kaunti. Baka abutin tayo ng kaalaman ng mga barista bago pa tayo makarating. Ngumiti lang siya ng nakakaloko at sinadyang mag-slow down palalo. Relax lang, Sam. Enjoy the ride. Sabi niya, habang nagpatugtog ng isang lumang romantic song
mula sa playlist niya. Pagdating namin sa cafe, agad kaming nag-order ng mga paborito naming inumin. Habang naghihintay, nagpasya kaming maglaro ng impromptu truth or dare. Nang ako'y tatanungin, pinili ko ang truth, iniisip na magiging mas madali ito. Ngunit hindi ko inaasahan ang tanong ni Carlo. Sam, sino sa tingin mo ang pinakamaganda sa barkada? Ngumiti si Carlo. Tila alam na alam ang sagot na gusto kong itago. Ikaw, Carlo, sagot ko. Sabay ngiti ng nakakaloko. Pero hindi physical beauty ha? Maganda ka lang sa ugali, minsan. Tumawa siya at sinabayan ng lahat ng barkada namin. Wow, Sam! Ang ganda ng pagkaka-rephrase mo, sabi ni Carlo. Pero salamat na rin. Nagpatuloy ang laro at hindi na iwasang mas marami pang tanong ang lumabas tungkol sa amin ni Carlo. Noon ko napagtanto na kahit gaano kami kaiba, hindi maitatanggi ang koneksyon namin. Iba ang saya na nadarama ko kapag kasama siya, kahit na puro asaran ang ginagawa namin. Minsan, habang nag-uusap kami tungkol sa mga plano para sa summer break, biglang nagtanong si Carlo ng seryoso. Sam, ano ba ang plano mo pagkatapos ng high school? Nagulat ako sa tanong niya. Karaniwan kasi, puro kalokohan ang usapan namin. Hindi ko pa sigurado, sagot ko. Siguro magka-college pero hindi ko pa alam kung saan. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang seryosong Carlo. Alam mo, Sam, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa iyo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang dynamics ng relasyon namin. Hindi ko alam kung dahil sa seryosong usapan na iyon o sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pero nagkaroon ng mga moments na bigla kaming hindi nag-aasaran. Sa tuwing tinitignan ko siya, may kakaiba akong nararamdaman. Isang bagay na hindi ko pa naranasan noon. Isang gabi, nagkayayaan kami ng barkada na magpunta sa isang gala sa eskwelahan. Habang naghahanda, nag-text si Carlo sa akin. Sam, pwede ba kitang sunduin mamaya? Nagulat ako, pero nag-reply ako ng sure. See you later. Hindi ko alam kung bakit. Pero tila may excitement akong naramdaman sa ideya na kami lang dalawa ang magka-date, kahit hindi ito official. Pagdating niya sa bahay, nagulat ako nang makita ko siya. Ang gwapo niya sa suot niyang suit, at para bang ibang Carlo ang nasa harapan ko. Ready ka na ba, Sam? Tanong niya habang iniaabot ang kamay niya. Habang nasa kotse, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ito katulad ng usual na asaran namin. Mas seryoso, mas malalim. Nang dumating kami sa venue, nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami papasok. Sam, may sasabihin ako mamaya. Bulong niya, tila may pag-aalinlangan. Habang nagsasayaw kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong may pagbabago sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano at kailan nagsimula, pero alam kong hindi na kami tulad ng dati. Si Carlo, na dating kaibigan kong laging nambibuwisit, ngayon ay naging isang tao na pinapahalagahan ko ng higit pa. Lumipas ang gabi, at sa bawat hakbang ng sayaw namin, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Nang biglang umalingaw-ngaw ang announcement para sa last song, nagulat ako nang magluhod si Carlo sa harapan ko, hawak ang isang maliit na kahon. Sam, simula pa lang, ikaw ang gusto kong makasama. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero mahal kita. Napalunok ako, hindi alam ang isasagot. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may nagring sa bulsa ko. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao, si Alex. Ang dati kong crush na ngayon ay nag-confess din ng nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, alam kong nasa isang malaking cliffhanger ang buhay ko. Sino ang pipiliin ko? Kahit kailan ay hindi ko inisip na ang simpleng pag-uusap namin ni Carla ay hahantong sa ganito. Kung tutuusin, sanay na ako sa mga argumento namin.
Para kaming aso't pusa, hindi magkasundo kahit kailan. Pero, sa araw na ito, may kakaibang nangyari. Nagkataon na pumunta kami sa bagong bukas na kafe sa kanto. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil gusto ni Carla na subukan ang bagong inumin na sinasabi niyang trending sa social media. Ako naman, walang magawa kundi sumama. Sa totoo lang, mas gusto kong matulog na lang sa bahay kaysa makipag-agawan ng pwesto sa kafe. Pagdating namin doon, agad na pumila si Carla. Ako naman ay naghanap ng lugar kung saan kami makakaupo. Habang naghihintay, napansin ko ang kakaibang dekorasyon ng kafe. May mga lumang picture frames, mga libro, at iba't ibang uri ng halaman. May isang sulok pa na puno ng mga sticky notes na may mga mensahe ng pag-asa, pagmamahal, at minsan kalungkutan. Nakakaaliw basahin. Maya-maya ay bumalik si Carla. May dala-dalang 2 baso ng inumin. Eto na, subukan mo. Masarap to, promise? Sabi niya nang may ngiti. Tumikim ako at sinubukan ng inumin. Hindi naman masama, sabi ko. Kahit nasa loob ko'y hindi ko talaga gusto ang lasa. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero may kakaibang saya sa puso ko habang kasama si Carla. Siguro dahil sa pagod na sa bangayan o baka dahil sa kakaibang init ng kafe. Habang tumatagal, napansin ko ang isang maliit na grupo ng mga magkaibigan sa kabilang mesa. Tawa sila ng tawa at may isang babae sa grupo na tila namumula ang pisngi habang kinakausap ng isang lalaki. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanila at napansin ni Carla ang ginagawa ko. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tanong niya sabay kibit ng balikat. Wala, napansin ko lang yung grupo. Ang saya nila, sagot ko. Parang tayo noong una, di ba? Lagi tayong nagtatalo. Pero sa dulo, magkaibigan pa rin, sabi ni Carla habang nakangiti. Ngumiti din ako. Oo nga, kahit lagi kaming nagbabangayan, sa dulo ng araw, siya pa rin ang isa sa pinakamahalaga kong kaibigan. Pero, sa pagkakataong ito, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may gustong sabihin ng puso ko na hindi ko pa kayang aminin. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Mark, ang dati kong kaklase sa high school. Kasama niya ang girlfriend niyang si Anna. Agad akong nagpakilala kay Carla at nagkakwentuhan kami tungkol sa mga alaala ng high school. Hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ni Mark kay Carla. May kakaibang kinang sa mga mata niya na tila ba may gustong ipahiwatig. Pagkaalis ni na Mark, bumalik kami ni Carla sa aming usapan. Alam mo, parang gusto kong bumalik sa high school. Ang saya noon, walang iniintindi masyado. Sabi ko habang iniisip ang mga alaala. Oo nga, pero kahit ngayon, masaya pa rin naman. Kasama kita. Sagot ni Carla na may ngiti sa labi. Sa mga sandaling iyon, tila nagkaroon ng ibang kulay ang araw ko. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may bumubulong sa akin na may kakaiba sa relasyon namin ni Carla. Hindi na ito basta magkaibigan lang. Pero bago ko pa man masabi sa kanya ang nararamdaman ko, biglang may pumasok na lalaki sa kafe. Kilalang kilala ko siya. Si Jake, ang matagal nang manliligaw ni Carla. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtaka ako sa sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Tila may selos na kumukulo sa loob ko. Umupo si Jake sa tabi ni Carla at agad na nagkwentuhan sila. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Carla. May natanggap siyang tawag mula sa kanyang ina. Sandali lang, sagutin ko lang to. Sabi niya sabay tayo at lumabas ng kafe. Naiwan kaming dalawa ni Jake sa mesa. Tahimik na tahimik at tila may tensyon sa pagitan namin. Sa isang iglap, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin to. Pero hindi ko alam kung paano. Tingin ko, mahal ko na yata si Carla. Sabi ko kay Jake, hindi ko na iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya.
Napatingin si Jake sa akin, tila nagulat sa sinabi ko. Pero, bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at bumalik si Carla. Okay na, tara na? Tanong niya. Oo, tara namin. Sagot ko habang pilit na tinatago ang kaba sa dibdib ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may binuksan akong bagong kabanata sa kwento namin. Ano kaya ang mangyayari sa susunod? Nagsimula ang araw na hindi ko inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Umaga pa lang, naramdaman ko na ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may hindi inaasahang mangyayari, ngunit hindi ko mawari kung ano iyon. Habang naglalakad ako patungo sa library ng aming eskwelahan, nakita ko si Mia, ang kaibigan kong hindi ko alam kung kaibigan nga ba talaga o kaaway. Lagi kaming nagbabangayan, kahit na sa totoo lang, hindi ko rin naman maipaliwanag kung bakit kami laging ganoon. Uy, Adrian! Ikaw na naman? Bati ni Mia habang nag-aayos ng mga libro sa mesa. Ako pa rin ito. Ano bang inaasahan mo? Sagot ko habang nagkukunwaring may ibang hinahanap sa librong hawak ko. Napangiti siya at sa kabila ng mga masungit na biruan namin, hindi ko maitatangging may kakaiba sa ngiting iyon. Parang may lihim na mensahe sa likod ng kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Alam mo, Adrian, kahit na laging tayong nag-aasaran, natutuwa pa rin akong kasama ka, sabi niya, na ikinagulat ko. Ha? Ano ka ba, Mia? Baka nagkakasakit ka na. Biro ko, ngunit naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit nga ba ganoon ang reaksyon ko? Sa kabila ng mga tawanan at biruan, hindi ko maiwasang maisip kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya. Baka naman kasi nagbibiro lang siya tulad ng dati. Ngunit habang tumatagal, unti-unti kong napapansin ang mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin, ang simpleng pag-aalala kapag may hindi magandang nangyari, at ang masayang pakiramdam kapag magkasama kami. Nagpatuloy ang araw na puno ng tawanan at asaran. Ngunit habang pauwi na kami, naisipan kong yayain si Mia na kumain sa paborito naming karinderya sa tabi ng eskwelahan. Para naman, may lakas tayo sa susunod na asaran, biro ko. Paborito mo lang iyon, Adrian, sagot niya. Pero sumama pa rin siya. Habang kumakain kami, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Para bang may gustong sabihin si Mia, ngunit hindi niya magawang ilabas. Mia, may problema ba? Tanong ko, habang pilit na inaalam kung ano ang nasa isip niya. Wala naman. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa akin. Pasalamat? Para saan? Tanong ko, tila naguguluhan. Para sa lahat ng tawanan, asaran, at basta, salamat, sagot niya, na tila may kahulugan ng bawat salitang binitiwan. Nagpatuloy kami sa pagkain, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi niya. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Mia? Sa kabila ng lahat, naramdaman kong may nabubuong damdamin sa puso ko na matagal ko nang itinatanggi. Hindi ko alam kung tama bang pagbigyan ko ang nararamdaman kong iyon, lalo na't matagal na kaming magkaibigan na laging nagbabangayan. Habang naglalakad kami pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang pasubaling huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno para sumilong. Mukhang kailangan nating maghintay, sabi ko, habang pinipigilan ang panginginig sa lamig. Oo nga, pero okay lang. Basta kasama kita, sabi ni Mia na ikinagulat ko na naman. Para bang may kung anong kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Napalunok ako at hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Mia, gusto ko sanang malaman kung hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang abutin ng kamay ko. Adrian, alam ko na matagal na tayong nagbabangayan, pero hindi ko maitangging may nararamdaman na akong kakaiba para sa'yo. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat,
Biglang may nag-text sa akin. Si Carla, ang dati kong kaibigan mula sa ibang eskwelahan na matagal ko nang hindi nakikita. Adrian, nandito ako sa bayan. Pwede ba kitang makita? Ang laman ng mensahe. Dito nagsimula ang tunay na kaguluhan sa isip ko. Nagdadalawang isip ako kung ano ang dapat kong gawin. Narito si Mia na tila may pag-asa sa aming dalawa, ngunit narito rin si Carla, ang taong minsang naging espesyal sa akin. Nang tumigil ang ulan, naglakad kami ni Mia pauwi na tahimik lang. Hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Carla. Adrian, okay ka lang ba? Para kang natulala. Tanong ni Mia habang nakatingin sa akin. Oo. Pasensya na. May iniisip lang. Sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. Habang papalapit na kami sa kanto kung saan kami maghihiwalay ng daan, biglang bumalik ang tanong sa isip ko. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Mia? At paano ko haharapin si Carla? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin habang unti-unting lumalayo si Mia, kasabay ng paglubog ng araw. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nagbangayan ni Alex. Parang isang walang katapusang teleserye ang buhay namin. Laging may drama, laging may komedya. Madalas, ang mga simpleng bagay tulad ng kung sino ang pipili ng kainan o kung sino ang mas magaling sa video games ay nagiging dahilan ng aming pag-aaway. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maikakaila na si Alex ang pinakamalapit kong kaibigan. Isang gabing malamig sa buwan ng Agosto, nagpasya kaming magpunta sa isang bagong coffee shop na malapit sa eskwelahan. Pagdating namin, agad kong napansin ang kakaibang ambience ng lugar. Madilim ang ilaw, may mga lumang libro sa mga istante, at may malamyos na musika na tumutugtog sa likuran. Para sa akin ito, sabi ni Alex habang tinuturo ang mga lumang libro. Alam mo naman na mahilig ako sa mga ganito. Baka mamaya, hindi mo na mabasa yan dahil sa dilim ng ilaw. Biro ko habang umorder kami ng kape. Natawa siya, pero may halong asar. Alam mo, minsan ang dami mong sinasabi. Baka ikaw ang hindi makabasa nito. Habang hinihintay namin ng kape, nagpatuloy ang aming usual na usapan. Pero, sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam akong nadarama. Parang may bumabagabag sa akin, pero hindi ko alam kung ano. Alam mo, minsan naiisip ko, simula ni Alex, ano kaya kung hindi na tayo magbangayan? Ano kaya ang mangyayari? Napatawa ako, pero sa loob-loob ko, may tumundong kaba. Boring siguro? Ano pa bang silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi tayo mag-aaway? Ngumiti siya, pero may seryosong tingin sa mga mata. Hindi naman sa ganon. Parang gusto ko lang malaman kung paano tayo magiging magkaibigan na hindi laging nag-aaway. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nag-iwas ako ng tingin at kunwari abala sa pagtingin sa paligid. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. Pilit na tinatago ang pag-aalala. Wala lang. Minsan nararamdaman ko lang na baka pwede nating subukan ang ibang paraan ng pagkakaibigan. Pagdating ng kape, nagpasya kaming pumunta sa isang maliit na sulok ng coffee shop. Tahimik. Malayo sa ibang tao. Sa ganung lugar, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang ang daming tanong na bumabalot sa isip ko. Pero wala akong lakas ng loob na itanong kay Alex. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Biglang tanong ni Alex. Bakit? Anong meron ngayon? Balik ko. Pilit na binabalik ang usapan sa normal na tono. Anniversary natin. 1 taon na tayong magkaibigan. Nagulat ako. Hindi ko naisip na bilangin ang mga araw. Talaga? 1 taon na pala tayong nag-aaway, biro ko para maibsan ang tensyon. Ngumiti siya, pero may bakas ng lungkot. Oo, 1 taon na tayong nag-aaway. Pero sa palagay ko, oras na para baguhin natin yan. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari.
Pero alam kong may malalim na kahulugan ang mga sinasabi niya. Ano bang gusto mo? Magtigil na tayo sa pagiging magkaibigan? Tanong ko, hindi sigurado sa sasabihin. Hindi naman sa ganon. Pero minsan, naiisip ko. At dito nagsimula ang twist. Biglang may sumabog na ilaw mula sa labas. At pumasok ang isang grupo ng mga tao na nag-iingay. Nagulat kami pareho, pero hindi maikakaila na may kakaibang kilig at kaba sa mga mata ni Alex. Happy anniversary! Sigaw ng mga kaibigan namin, habang hawak ang mga balloons at cake. Napagtanto ko na plano pala ni Alex ang lahat ng ito. Isang sorpresa para sa aming pagkakaibigan, pero may halong kakaibang pakiramdam. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nagtanong si Alex. So, ano na? Tigil na ba tayo sa pag-aaway? Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero habang nakatingin sa kanya, naramdaman ko ang kakaibang kilig na hindi ko pa nararamdaman noon. Siguro, pwede nating subukan, sagot ko. Habang nagtataka kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa amin. At sa gabing iyon, habang nagkakasiyahan sa harap ng maraming tao, alam kong may nabago sa pagitan namin ni Alex. Pero hindi ko alam kung paano o ano ang susunod na mangyayari. Basta alam ko lang, ang dating pagkakaibigan na puno ng pag-aaway ay unti-unting nagiging isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Habang umiinom ng kape, napansin ko ang isang kakaibang tingin ni Alex. Parang may nais siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Parang may lihim siya na hindi pa handang ilabas. At dito nagtatapos ang aming gabi. Pero hindi ang aming kwento. Sa kabila ng tawanan, sa kabila ng saya, alam kong may malaking pagbabago ang darating. Pero, ang tanong, handa nga ba kami ni Alex sa pagbabagong iyon? Sa gabing iyon, habang pauwi, iniwan niya sa akin ang isang tanong na hindi ko matatakasan. Ano nga ba ang magiging kami? Simula ng tag-init ay tila mas umigting ang mga bangayan namin ni Karen. Kahit ano na lang ay napagdedebatehan namin. Mula sa lasa ng ice cream hanggang sa tamang paraan ng pagbalot ng lumpiang Shanghai. Sa totoo lang, hindi ko na rin matandaan kung paano nag-umpisa ang lahat ng ito. Pero parang sa bawat pagkakataon na magkasama kami, palaging mayroong maliit na bagay na nagiging sanhi ng aming pagtatalo. Isang Sabado ng hapon, nagkayayayaan ang barkada na magpunta sa tabing dagat. Mainit ang panahon at tila ito ang perpektong pagkakataon para makapagpahinga at makalimot sa init ng ulo. Habang nasa daan kami sakay ng jeep, hindi maiwasan ng masayang kwentuhan. Ngunit ang mga tinginan namin ni Karen ay tila palaging may nakatagong ngiti ng hamon. Pagdating namin sa dalampasigan, agad akong naakit sa lamig ng tubig. Tara na, Karen! Laban tayo sa paglangoy, hamon ko habang nagtatanggal ng tsinelas. Sure ka ba? Baka maunahan kita. Pagbibiro niyang sagot, sabay kindat na tila ba naguudyok ng kompetisyon. Kapwa kami mahusay lumangoy at hindi nagtagal, nagpaligsahan na kami sa pag-abot sa pantalan. Sa aming paglalangoy, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang kakayahan. Ang bawat pag-ahon niya mula sa tubig ay tila eksena sa pelikula. Mabagal, puno ng atraksyon. Pagdating namin sa pantalan, hinihingal kaming dalawa, ngunit hindi mahirap mapansin ang mga ngiti sa aming mga mukha. Hindi ka na rin pala patatalo, ah? Sabi ko habang hinahabol ang hininga. Siyempre, hindi ko papahiyain ang sarili ko sa harap ng malaking karibal ko. Tugon niya na may kasamang tawa. Habang nagpapahinga kami sa gilid ng pantalan, napansin kong nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may pagbabago sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang nagkaroon ng kakaibang koneksyon. Siguro dahil na rin sa mga biro, sa mga tingin na punong-puno ng kahulugan, o sa hindi maipaliwanag na damdamin na unti-unting bumabalot sa akin. Alam mo, kahit palagi tayong nagtatalo, masaya akong nandyan ka. Biglang sabi ni Karen na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung paano ko tutugunan iyon. Sa mga oras na iyon, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid.
Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng puso ko. Bakit parang seryoso ka ngayon? Biro ko, tinatago ang pagkalito sa nararamdaman. Hindi ka ba masaya na lagi tayong may issue? Hindi naman sa ganun, sagot niya. Sabay tingin sa malayo. Minsan kasi, sa lahat ng asaran, mas nakikilala kita at natutunan kong tanggapin ka kahit pa lagi tayong magkaiba ng opinyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na ganoon din ang nararamdaman ko. Na kahit sa mga pagtatalo namin, unti-unti kong napagtanto na mahalaga siya sa akin. Ngunit bago ko pa man, mabuksan ang bibig ko. Biglang may dumating na alon na halos ikatumba namin. Nagkatawanan na lang kami at tila nabura ang seryosong usapan. Ngunit habang pabalik kami sa Pampang, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya. Ano nga bang meron sa amin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Habang binabaybay namin ang buhanginan, tila may bumabalot na kaba sa akin. Pagdating namin sa grupo, nagpatuloy ang kasiyahan. Ngunit hindi ko maialis sa isip ko ang mga nangyari sa pantalan. Laging bumabalik ang mga mata ni Karen na tila may sinasabi. May gustong iparating. Nang maghapunan na at nagtipon-tipon kami sa paligid ng bonfire, biglang nagkaroon ng laro ng Truth or Dare. Nagkataon na ako ang napili ni Mark para tanungin. Truth or Dare, bro? Tanong niya na may halong pilyo. Truth, sagot ko. Na parang automatic na lang. Hindi ko alam kung bakit iyon ang napili ko, pero parang may hinahanap akong sagot sa sarili ko. May gusto ka ba sa isa sa mga kaibigan natin dito? Tanong ni Mark, na nagbigay ng malakas na tawa mula sa grupo. Biglang uminit ang paligid, o baka ako lang iyon. Napatingin ako kay Karen na nakaupo sa harapan ko. Nagtama ang aming mga mata at tila may nag-aapoy na damdamin sa pagitan namin. Alam kong ito na ang pagkakataon para sabihin ang totoo, pero tila hindi ko kayang bigkasin ang mga salita. Tingnan natin, sabi ko na pilit na nangumingiti. Pero alam kong hindi ito ang tamang oras. Wala pa, pero sino ang nakakaalam? Tumawa ang lahat, ngunit alam kong may tinatago akong lihim na kailangang ilabas. Ngunit hindi ko akalaing sa gabing iyon, may isang revelasyon na magpapabago sa lahat ng iniisip ko. Bago matapos ang gabi, lumapit si Karen sa akin. Kailangan natin mag-usap. Sabi niya na may seryosong tono. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Ngunit sa mga oras na iyon, alam kong may malaking pagbabago na mangyayari. Sa isang iglap, ang lahat ng aming bangayan ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. At alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. At doon ko napagtanto na sa likod ng lahat ng asaran at tampuhan, may namumuong damdamin na hindi ko na kayang itago pa. Ngunit handa ba akong harapin ito? Iyon ang tanong na nag-iwan ng misteryo sa gabing iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kami nagiging kaibigan ni Anton. Simula pa lang ng high school, palagi kaming nagbabangayan. Para bang hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko siya napipikon. Pero, sa kabila ng lahat ng pagtatalo, hindi ko maipagkakailang siya ang unang taong hinahanap ko sa tuwing may bagong chismis. O kahit simpleng kwento lang na gusto kong ibahagi. Ngayon, nasa huling taon na kami ng high school at tila naging mas malalim ang mga tampuhan. Mas madalas ang mga sitwasyong nagkakainisan kami dahil sa mga bagay na pareho naming gustong makuha o dahil sa hindi pagkakaintindihan sa mga plano. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ko maisip kung paano magiging masaya ang araw ko kung hindi ko siya kasama. Nagsimula ang araw na ito sa isang karaniwang pagtatalo. Bakit ba hindi mo sinasabi agad na hindi ka makakasama sa group project? Tanong ko habang binabalik ang libro sa bag ko. Alam mo namang kailangan natin itong matapos. Sumagot si Anton habang nag-aayos ng kanyang gamit. May emergency lang sa bahay. Hindi naman ito palaging nangyayari, Ella. Hindi mo ba naiintindihan? Bakit hindi mo sinabi agad? Ang hirap ng ganito, Anton. Sagot ko.
medyo naiinis pa rin. Nagpatuloy ang aming pagtatalo hanggang sa oras ng uwian. Habang naglalakad kami pauwi, bigla na lang siyang tumigil. Ella, hindi mo ba napapansin na lagi na lang tayo nag-aaway? Tanong niya, seryoso ang tono. Tumigil din ako sa paglalakad. Oo, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi kita gusto bilang kaibigan. Alam mo namang ganoon lang talaga tayo, di ba? Napabuntong hininga siya. Ella, may gusto akong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano yon, Anton? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero, sa dami ng mga pinagtatalunan natin, sa dami ng mga oras na iniisip ko kung bakit ba kita pinapansin, na-realize ko na. Na-realize ko na mahal na kita. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kung anong mararamdaman. Parang sa isang iglap, lahat ng tampuhan namin ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Anton, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ngumiti siya, pero halatang kinakabahan. Ella, okay lang. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon agad ng pagbabago. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang daming tanong na pumapasok sa isip ko. Ano ang mangyayari sa pagkakaibigan namin? Paano kung hindi ko siya kayang mahalin? Pero, sa isang bahagi ng puso ko, may kakaibang saya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may piraso ng puso ko ang nagsasabing tama lang na nandito siya. Na tama lang ang nararamdaman niya. Pagdating sa bahay, hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari. Nakakatuwa. Pero nakakatakot din. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Anton sa susunod na makita ko siya. Pero, sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang talikuran. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging awkward ang aming mga pag-uusap. Pero, sa kabila ng lahat, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas madalas na kaming nagkakasama. Kahit na minsan ay tahimik lang kaming naglalakad, hindi na kailangan ng maraming salita. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi, bigla na lang niya akong tinanong, Ella, ano na? Ano na tayo? Napahinto ako. Anton, hindi ko pa alam, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Ngumiti siya, masaya sa narinig. Okay lang, Ella, hindi naman kita minamadali. Salamat, Anton. Sagot ko, habang naglakad kami papunta sa paborito naming tambayan. Habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, biglang sumagi sa isip ko ang isang katotohanan na hindi ko pa nasasabi sa kanya. May lihim din akong nararamdaman para sa kanya. Pero bago ko pa man ito masabi, biglang may nag-text sa akin. Napatingin ako sa cellphone at nagulat sa nabasa. Ella, I need to talk to you. It's urgent. Please meet me tomorrow at 5 p.m. Ang text na ito ay mula kay Marco, ang kababata ko na matagal nang may gusto sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin kay Anton. Paano kung may kinalaman ito sa nararamdaman ni Marco? Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong may malaking pagbabago ang mangyayari sa susunod na mga araw. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong dapat kong harapin ang lahat ng ito. Kahit na hindi ko pa alam kung paano. Hindi mo ba talaga maintindihan, Migs? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mga bundok sa likuran namin. Nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Nasa parke kami, kung saan madalas kaming magtalo ng walang kapararakan. Mga bagay tulad ng kung sino ang mas mabilis magbisikleta o kung sino ang mas magaling sa video games. Minsan, iniisip ko kung bakit ko pa pinagtitiyagaan ang ganitong klaseng kaibigan. Pero, sa likod ng lahat ng bangayan, siya ang laging nandyan tuwing kailangan ko ng kasama. Na para bang may magneto na laging humihila sa amin sa isa't isa. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Lila.
Sagot niya, habang nag-aayos ng kanyang buhok na palaging magulo. Bakit ba kailangan mo pang pilitin ang sarili mong maging perpekto sa harap nila? Napabuntong hininga ako. Alam ko namang may punto siya. Simula nang makuha ko ang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila, lagi na lang akong nag-aalala kung paano ko mapapantayan ang expectations ng mga tao sa paligid ko. Pero, si Migs, siya lang yata ang hindi nagbago ng tingin sa akin. Para sa kanya, ako pa rin ang dating Laila na palaging may palpak sa buhay. Kasi, Migs, hindi naman lahat nabibigyan ng ganitong oportunidad. 'Di ba? Gusto ko lang namang patunayan sa sarili ko na kaya ko ring maging matagumpay. Sagot ko, habang nakatingin sa malayo, sa dulo ng daan kung saan nagsisimula ang dilim. Pero, paano ka magiging masaya kung lagi ka na lang nag-aalala? Tanong niya, tila may malalim na pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Hindi ba dapat mas mahalaga ang kaligayahan mo kaysa sa expectations ng iba? Napaisip ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano niya nagagawa na magpatawa at magpangiti sa akin kahit na sa pinakamadilim na araw ko. Kahit na madalas kaming nagbabangayan, sa huli, siya pa rin ang taong laging nandyan para sa akin. Nagsimula kaming maglakad palayo sa parke, patungo sa paborito naming kainan sa kanto. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagtanong, Lila, naisip mo bang na baka kaya tayo laging nag-aaway ay dahil sa isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pagkakaibigan? Napahinto ako sa paglakad. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ekspresyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita dati. Para bang may gusto siyang sabihin na matagal na niyang inilihim. Ano tong ibig mong sabihin? Tanong ko, tila nagtataka at medyo kinakabahan sa posibleng sagot. Na, baka kaya lagi tayong nagbabangayan ay dahil baka may nararamdaman na tayong iba para sa isa't isa. Hindi niya maipaliwanag ng maayos, tila nag-aalangan na baka mali ang iniisip niya. Parang bigla akong nawalan ng hininga. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Sa dami ng pagkakataon na nag-aaway kami, hindi ko naisip na maaaring may mas malalim na dahilan kung bakit kami laging nagkakasagutan. Bakit mo biglang naisip yan, Migs? Tanong ko, pilit na itinatago ang pagkalito sa aking boses. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sagot niya, habang pilit na iniiwasan ang aking tingin. Pero minsan, naiisip ko na kaya siguro kita palaging binibiro at inaasar ay dahil gusto kitang makitang masaya, na baka gusto kitang makasama hindi lang bilang kaibigan. Bigla akong natamimi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Sa isang banda, parang may bahagi sa akin na natutuwa sa sinabi niya. Pero sa kabilang banda, paano ko malalaman kung tama nga ang nararamdaman ko? Habang naglalakad kami, ang katahimikan sa pagitan namin ay tila naging napakabigat. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang magniningning habang nagiging mas madilim ang paligid. At sa huli, sa dulo ng daan, narating namin ang kainan. Migs, kailangan ko munang pag-isipan to, okay? Sabi ko, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko rin kasi alam kung ano na nang nararamdaman ko. Tumango siya at sa kabila ng lahat nagawa pa rin niyang ngumiti. Okay lang yan, Lila. Hindi naman natin kailangang madaliin to. Sa kainan, habang naghihintay ng order namin, ang bigat ng sinabi niya ay hindi maalis sa isip ko. Sa kabila ng lahat ng bangayan, sa kabila ng lahat ng tawanan, paano nga ba kung ang nararamdaman namin ay higit pa sa pagkakaibigan? Habang iniisip ko ito, bigla kong napansin ang isang pamilyar na mukha sa labas ng kainan. Parang kilala ko siya, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Lumapit siya sa amin, at sa isang iglap, lahat ng iniisip ko ay nawala. Migs, Lila, matagal na akong naghahanap sa inyo, sabi ng lalaki.
May sasabihin ako sa inyo na hindi ninyo inaasahan. Napatingin kami ni Migs sa isa't isa, puno ng pagtataka. Ano kaya ang sasabihin ng lalaking ito? Ang buhay namin ay tila nagsisimulang magkaroon ng bagong twist at hindi ko alam kung handa ba kami sa susunod na mangyayari. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang araw na magbabago ang lahat sa pagitan namin ni Max. Sa totoo lang, parang kahapon lang nang magkasama kaming nagbabangayan sa maliit na tindahan ni Mang Berting habang nag-aagawan sa huling piraso ng mamon. Parang kahapon lang din nang magdebat kami kung sino ang mas magaling sa basketball, si Lebron o si Curry, na nauwi sa halos 3 oras na walang tigil na argumento. Pero, ang araw na ito, ibang-iba. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon kaming mag-outing kasama ang barkada sa isang resort sa labas ng bayan. Siguro, para makapag-unwind sa dami ng stress sa school. O baka, para lang sa simpleng katuwaan. Wala kaming ibang plano kundi mag-enjoy. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kami lang ni Max ang nakarating sa meeting place. Ang iba, kinansela dahil sa biglaang lakad ng pamilya o hindi inaasahang gawain sa bahay. Parang tayo lang ata ang makakapunta? Tanong ni Max habang nakapamewang at nakakunot ang noo. Sabi ko na nga ba, hindi natin maaasahan ang mga iyan, sagot ko. Sabay tawa. Pero sa loob-loob ko, may kaba. Kami lang? Paano kung magtalo na naman kami sa kahit ano? Baka sa gitna ng swimming pool magbatuhan kami ng tubig hanggang sa magkasakitan. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami sa plano. Pagdating sa resort, agad kaming pumunta sa pool area. Ang tahimik ng paligid, tila kami lang ang tao sa buong lugar. Habang naglalakad, napansin kong kakaiba ang pakiramdam ko. Sa dati naming mga outing, laging may kasama kaming barkada. Pero ngayon, parang may kung anong pader ang bumabalot sa amin na tila nag-uudyok na hindi kami mag-away. Gusto mo bang maglaro? Laban tayo sa tubig? Hamon ni Max. Paglabas niya mula sa locker room. Wala kang laban sa akin, alam mo yan. Sagot ko, sabay talon sa pool. At doon nagsimula ang seryosong labanan sa tubig na nauwi sa tawanan. Hindi ko maipaliwanag, pero habang tumatagal kami sa tubig, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Max. Parang may sinasabi siyang hindi niya kayang sambitin sa mga salitang alam namin. Pagkatapos ng swimming, umupo kami sa tabi ng pool at nagkwentuhan. Tungkol sa mga pangarap, sa mga plano sa hinaharap, at pati na rin sa mga bagay na kinatatakutan namin. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Max na seryoso, walang bahid ng pangaasar o pagbibiro. Narealize ko na marami pala kaming pagkakatulad, hindi lang sa mga bagay na kinahihiligan, kundi pati na rin sa mga bagay na pinahahalagahan. Alam mo, hindi ko naisip na ganito tayo kaseryoso mag-usap, sabi ni Max habang nakatingin sa malayo. Oo nga parang ibang level na, sagot ko. Pero masaya, parang mas kilala kita ngayon. Sa puntong iyon, nagkaroon ako ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung dahil sa malamig na hangin o dahil sa init ng tanawin na nagmumula sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagdesisyon kaming maglakad sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang alon ay tila musika sa aming pandinig. Sa ilalim ng mga bituin, nagpatuloy ang kwentuhan. May ipagtatapat ako sa iyo, biglang sabi ni Max, na ikinagulat ko. Ano yon? Tanong ko, na tila may kaba sa dibdib. Alam mo ba, nung una kitang nakita, inis ako sa iyo. Parang ang yabang mo kasi, pagsisimula niya habang nakatingin sa mga bituin. Talaga? Ikaw naman ang unang nangaasar sa akin, di ba? Tanong ko, na may halong biro. Pero habang tumatagal, unti-unti kong na-realize na hindi lang pala basta inis ang nararamdaman ko. Mahirap ipaliwanag, pero parang may kulang kapag hindi kita kasama patuloy niya. At doon, sa ilalim ng mga bituin, nagkaroon ako ng realisasyon na matagal ko nang iniiwasan.
Ang pagkakaibigan namin ay unti-unting nagiging mas malalim pa sa inaasahan ko. Max, ako rin eh. Parang may kakaiba. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko yan. Tugon ko, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang may dumaan na anino sa likuran namin. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Tila boses ni Kim, isa sa mga kaibigan namin. Hoy, ano bang ginagawa niyo dyan? Maghuhukay ng yaman? Sigaw ni Kim na ikinagulat namin. Biglang bumalik ang tawanan, ngunit hindi ko maalis ang iniwang tanong sa akin. Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Max? Ang dating simpleng pagkakaibigan ay tila may binabantaang pagbabago. At habang naglalakad kami pabalik, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking palad na tila nagsasabing hindi ito ang katapusan ng kwento namin. Sa halip, ito ay simula ng mas komplikadong kabanata. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano kami nauwi ni Alex sa ganitong sitwasyon. Isang taon na ang lumipas mula nang una kaming magkakilala sa kolehiyo at simula noon, hindi na kami tumigil sa pagbabangayan. Para kaming apoy at tubig. Kapag nagkasama, laging may nagbabaga. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nandito kami ngayon, magkatabi sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng isang tahimik na gabi. Alam mo, sabi ni Alex, habang nakatingala kami sa kalangitan, hindi ko inakala na masarap palang makipagtalo sa iyo. Napangiti ako habang pilit na itinatago ang kilig na unti-unting umaalon sa aking dibdib. Bakit, Alex? Dahil ba sa lagi kang natatalo? Uy, hindi naman ako laging natatalo, sagot niya sabay tawa. Pero seryoso, nakakamanghalang kasi na kahit gaano tayo ka-opposite, parang may koneksyon pa rin tayo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tumahimik na lang ako. Sa dami ng argumentong pinasok namin, sa dami ng araw na halos mabaliw kami sa inis sa isa't isa, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa bawat bangayan namin. Parang may gumuguhit na kakaibang kuryente sa pagitan namin. Minsan, naiisip ko, patuloy ni Alex, paano kung hindi tayo laging nag-aaway? Paano kaya kung nagkasundo tayo mula pa noon? Napatingin ako sa kanya, nagtataka sa kung saan patungo ang usapan. Hindi ko naisip na darating kami sa puntong ito. Sa punto kung saan kailangan naming harapin ang hindi na maitatagong damdamin. Siguro, sagot ko ng dahan-dahan. Mas boring ang buhay natin. Tumawa siya, isang tunog na parating nagpapaalala sa akin ng mga masasayang alaala. Oo nga no. Pero aaminin ko, may mga pagkakataong gusto ko ring malaman kung anong magiging kahulugan natin sa isa't isa kung hindi tayo magkaaway. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Alex. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa akin na ito na ang tamang pagkakataon para sabihin ang totoo. Pero, paano kung mali ang pagkakaintindi ko? Paano kung para sa kanya, laro lang ang lahat ng ito? Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kamay niya na humawak sa akin. Mahigpit, at tila may sinasabing hindi kayang bigkasin ng mga salita. Tumigil kami sa harap ng bahay ko. Salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Sabi ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Masaya naman palang hindi tayo nag-away kahit isang beses. Oo nga no, sabi niya habang nakangiti. Baka pwede natin ulitin to minsan. Napatitig ako sa kanya sa mga matang puno ng mga tanong na tila naghihintay ng sagot. At sa sandaling iyon, naisip kong oras na para ipaglaban ang nararamdaman ko kahit takot akong malaman ang magiging resulta. Alex, sabi ko, boses na umaalog sa kaba. Alam kong lagi tayong nag-aaway pero naisip mo na bang baka kaya tayo nag-aaway kasi biglang may dumaan na sasakyan at sa lakas ng ingay nito, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Para akong nawala ng lakas
At si Alex, tila nabitin din sa inaasahan niyang marinig mula sa akin. Baka kasi ano? Tanong niya, matapos humupa ang ingay. Pero bago ko pa man masagot iyon, biglang nagring ang cellphone ko. Si Mom. Kailangan daw akong umuwi agad dahil may nangyari kay Dad. Sa gitna ng pag-aalala at kaba, wala akong nagawa kundi ang magpaalam kay Alex at magmadaling pumasok sa loob. Habang papasok ako sa bahay, nararamdaman ko pa rin ang pagkabigo sa hindi natapos na pag-uusap. Pero higit sa lahat, ang takot at pag-aalala para kay Dad ang pumuno sa akin. Pumasok ako sa kwarto nila at nakita ko si Mom na nakaupo sa tabi ni Dad na nakahiga at mukhang nahihirapan. Ano pang nangyari? Tanong ko habang lumalapit. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mom. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkaroon lang ng mild heart attack si Dad. Dadalhin natin siya sa ospital. Habang nagmamadali kaming maghanda, hindi ko maiwasang isipin ang susunod na mangyayari. Hindi lang tungkol kay Dad, kundi pati na rin sa pagitan namin ni Alex. At kung paano ko sasabihin sa kanya ang mga bagay na hindi ko pa nasasabi. Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw sa akin. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nilalaman ng puso ko at kung ano talaga ang nararamdaman ni Alex para sa akin. At sa pag-ikot ng gulong ng aming mga buhay, sino ang makapagsasabing saan kami dadalhin nito? Sa kabila ng lahat ng pag-aaway, ng mga hindi pagkakaintindihan, at ng mga pagkakataong hindi namin masabi ang nararamdaman, alam kong may isang bagay na hindi maikakaila. May pag-asa pa rin sa pagitan namin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang naglaro sa isip ko. Paano kung ang pag-ibig pala ay nagsisimula sa mga hindi natin inaasahang pagkakataon? At paano kung ang susunod na kabanata ng buhay namin ay magdadala ng mga sagot sa mga tanong na matagal na naming iniwasang harapin?